Sarili ko lang na opinion dahil parang feeling ko, nako, parang kapag talagang hindi mo alam, wala kang alam at ano, talagang mahihirapan ka. Sabi ko, bakit ganun? Parang pinaasa ka tapos biglang ganun. Ha? Bye-bye, Target. I will miss you. Mama. Papunta na kami sa aming pinaghirapang sasakyan. Namuntik-muntika na namin hindi makuha. Oh my God, there! Ganda ba? Parang bagay sa akin na may bangs. Tingnan mo. Yan. So, this is going to be our celebration. Kasi by tomorrow, it's our third month na dito sa America. Before we go out, we check how much we're going to spend if we go out and eat. So, meron lang kaming maliit na budget for that one. And as you can see, di ba nung unang yung unang vlog ko dito sa house nung nag 1 week kami, wala pa yung mga yan. So, mga unang, naalala nyo ng mga unang vlog ko dito, wala pa yung mga ito. Yung mga nalagyan ng damit, yung bed, wala pa. Wala pa rin kaming TV. Tapos, wala pa yung mga ilaw. So, ngayon, meron na sila. Hoy. Kita ka pa din eh. Siyempre, tinitipid din namin yung mga kinikita namin since kami ay, well, yun nga, nagpapadala pa kami sa Pilipinas dahil meron tayong mga binabayaran doon. And of course, dito din because there are people who helped us. And hindi naman libre yung iba doon. Siyempre, nakakahiya naman. Nakapal naman, di ba? And then, ang weather namin na cloudy with a chance of meatballs. Ganun. Pero walang meatballs. Araw ang nakikita ko sa labas. Ayun. Tsaka napakadaming uwak. Ewan ko ba dito sa lugar na ito. Sa aming lugar po ay napakaraming uwak. So, yon. So, anyway, sige, bihis lang ako. Tapos, yon. Punta tayo kung saan. Ha? Samahan niyo akong kumain ng lunch. Para cute. Ito yung hindi ko mawari dito sa bahay na to. Kahit anong linis namin, alam mo yon, kahit anong linis mo, hindi sila nawawala. Maya-maya may spider webs. Uy, honey, malaki ito. Be, malaki ito. Ayoko, kawawa naman. Huliin lang, ilagay sa bato, tapos ilagay sa labas. Uy, alam nyo ba, teka, alisin ko lang yung buko ng mga kontanga. Alam nyo ba, nung isang araw, siguro mga 2 weeks ago, hoy, may nakita kami ditong, anong tawag mo doon? Yung aso na, yung coyote. Oh my God, there. Dudong. Yan, papunta na kami sa aming pinaghirapang sasakyan. Namuntik-muntika na namin hindi makuha. Thanks to our friend. If not, Mr. Serrano. Ay, yeah. Ikikwento ko sa inyo yan. Wait lang. 5 minutes. Ikikwento ko kung bakit muntik na namin di makuha. Ay, kayo di muna. Oo, kasi ang gusto ng asawa pa, picture muna. Yan. Yan po ang salarin kung bakit 4 na po ang aking chin. Ayan. Okay. Good.
So, dito kami sa labas. Yan, medyo humangin-hangin ng konti kasi kayo umingin. So, habang naglalakad ako papunta dito sa sasakyan, may nag-comment, everybody's got a phone. Oh. Or is it the guy that was smoking? Yeah, the guy who was smoking, the white guy who was smoking. Yeah. Wala lang. Siguro nako-comment lang yan na lahat ngayon naka-phone. Noong mga panahon niya siguro walang teleponong ganito, syempre. Nung araw payphone. Tapos walang camera. So, yun. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayong linggong to. Teka, ma'am. Pupunta naman kami ngayon ng Target. Ingat-ingat lang ako sa pag-video kasi medyo yung iba allergic sila sa mga nagva-vlog. Ayan, dito kami sa Costco. Yung mga truck ng Costco. Oh my God! Siyempre. Halika, hold upin natin yung mga truck na yan. Charot. Yan. Ba't ako? Ano siya? Is it regular? Hindi ko alam. Pang legit. Mga sports area. May nahanap nyo. Wala ni Chol. Kasi dalawa naman yung pulse niya. Bye-bye, Target. I will miss you. So yan, naririnig mo si Kumaring Google. Si Kumaring Google Maps. Hoy, teka muna, hindi pa rin ako nakakapag-work sa hospital until now. And that is, again, that's the struggle that I'm facing right now. It's already affecting me kasi syempre parang sayang yung panahon na dapat umaandar na as nurse ako pero hindi ko pa nauumpisahan. Okay, let's talk about the car. Kung bakit ko nasabi kanina na parang muntik na naming di makuha yung car. Dito ako sa labas. Pero titignan ko muna. Diyos ko, baka mamaya may lumabas na naman ditong coyote. Wait lang. Yung ang normal na aso, takot ako eh. Ito pa kayang coyote. Ha? Panda? Saan? Wala makapasok agad kung may coyote. Coyote, o sige. Kasi gusto ko rito maganda yung sunlight. So, yung taong yan nasa likod ko, hindi multo yan. Asawa ko lang yan. Since wala pa nga kaming nabibuild up na credit score at kailangan na namin kumuha ng sasakyan dahil syempre nanghihiram lang kami. So, nung kinailangan nung hiniraman namin ng sasakyan yung kanilang car, kailangan ibalik namin, 'di ba? Nakakahiya naman na parang they felt bad din. Kasi syempre alam nila na kailangan, lalo na si Randy kasi he works 20 minutes away from where we live. So, kailangan talaga niya yung car. Napag-usapan namin na, sige, nag-ipon kami ng pang-down. Tapos, basta sabi ko, ang pang-down namin, talagang tipid na tipid yun. Yung pinang-down namin na 2,000, talagang nagsama-sama yung sweldo namin, 3 para lang makapag-come up ng perang ganon. So, nagpunta kami sa mga car dealership na marapit dito sa amin just to check, ganon. So, we went, and then yung una nga, nagpunta kami dito sa isang very well-known na Japanese car. And kaya kami nagpunta doon is to check the car. Kung ano yung mga car na pwede sa amin, ganon. Parang dyan sa Pilipinas. Nung ni-run yung credit namin, pinagbabayad kami ng, $3,000 na down. Pero yung $3,000, pwede mong bayaran yon siguro after 2 weeks, ganon, or after, siguro sabi ko nga, baka pwedeng ipunan ulit pag nagsweldo. Ang problema ko, yung monthly. Kasi, ang hinihingi sa aming monthly, parang $800 to $900 a month. Actually, $1,000 nga yun eh. Kasi nga, ang salip-salita nila sa amin, parang, bago lang kasi kayo, wala pa kayong credit, ganito. So, parang sabi ko, hala, bakit ganun? Tapos ang nakakaano doon, alam mo yung pagod na pagod ka kasi hindi ka nila binibitawan hanggat di ka bumibigay. Nagigets nyo? Yung talagang lumapit na yung
boss. Tapos yung mas boss pa dun sa boss. Kasi kino-convince nila kami na pwede namin bayaran yung, kuwari, 2,000 lang muna. Yung 1,000 na natitira, babayad namin after 2 weeks. Ganon, parang ganon. Tapos we can bring home na daw the car, ganon. Kung hindi daw namin gusto, ibabalik. Siyempre, pag kinuha mo na yun at may nagamit mo na at naibalik mo yung sasakyan na hiniram mo, automatic yun, hindi mo na talaga maibabalik. So, alam mo, doon ako napagod, yung kakatanggi. Talagang tinanggihan ko with all my might, with all our patot panabla. Talagang tangging-tanggi kami ng aking husband. Kasi nga, syempre, parang hindi namin kaya. Alam mo yung 1,000 na yun, wala pa doon yung insurance mo. Wala pa yung insurance mo. So, kung kuwari may insurance ka na, let's say, $100 o ano, o di magkano na yun, 'di ba? So hindi talaga, ewan ko, parang ang nakakaiyak talaga yung pinuntahan namin ng isang car dealership na very popular dito sa Amerika. So nangyari, online nag-apply naman yung husband ko na naman sa isang used car kasi puro used car lang eh. So sabi ko, sige, 2,000 lang talaga ang kaya namin i-down. Na-approve siya pero parang 20 plus percent, 25% ang APR, yung interest na babayaran mo. $600, wala pang insurance, tapos parang to pay for 6 years yung sasakyan. Ano na yun ang miles na nagamit niya is around 90,000, ganun. Tapos 2013 yung sasakyan. So sabi namin, sige, sabi din naman ng mga napagtanungan namin dito na syempre, mga bumibili ng mga sasakyan talaga, okay lang naman daw yon, blah, blah, blah. So, natuwa kami kasi na-approve kami na mababa lang nga yung babayaran namin monthly. Yun nga, mataas lang nga yung APR talaga. Parang tinransfer yung vehicle from another state, dinala dito sa car dealer dito na malapit sa amin. Parang hindi ko ba alam, bago kami umalis nun, parang may nararamdaman akong iba. Oo. Actually, kung makikita mo nga yung, ito yung video nung nandoon kami, na ang dami-dami nilang cars, ganun. Dami-dami talaga. Tapos kinunan ko pa yung sasakyan nung dumating, ganyan. So, excited ng lahat. Excited yung friend namin, no? Na parang magkakaroon kami ng sariling sasakyan, ganun. Proud sila, ganyan. Biglang pagpasok na naman sa loob, parang magba-background ulit, ulit yung loan, magre-reapply ulit for a loan. So, kinabahan na ako talaga nun. Sabi ko, mukhang tagilid. Kasi, ang dami kasi nilang rason, nakaka-offend. Pero, alam mo yung gusto mong magwala pero hindi ka makapagwala. Ang dami nilang rason. Una, sinabi na, yung pangalan daw, mali-mali. Pero kasi nung sinabi naman dun sa kanilang call center online, tama naman, in-spell back, ganun. Tapos, di pumayag kasi nandun na kami. Ako, kasama ko pa yung boss ko. Kasama ko yung mag-asawa na kaibigan namin. Talagang, kasi nga gusto nila kaming samahan dahil na-excite din sila. Naku, while we're having our dinner, tumawag yung kasi niran nga nila ulit yung biglang hinihingian na kami ng $7,000 now down. Oh, hell no! So, parang ang sakit sa bangs, ganun. Parang sabi ko, bakit ganun? Parang pinaasa ka, tapos biglang ganun. Naawa ko sa asawa ko kasi kitang-kita ko yung excitement niya na makuha yung car, ganun. Medyo, ako, pag kinikwento ko yan, medyo nagiging sensitive ako. Kasi nga, ganito pala kahirap kapag nag-uumpisa ka ulit sa zero. Tapos, parang hindi mo alam yung mga parang prone ka to be yung ganyan, yung mga ganyang issues. So, parang sinabi nila na kung merong kuko-sign sa amin, parang baka sakali, ganyan-ganyan. Nakakahiya doon sa kaibigan namin. Nag-co-sign siya, tinry lang. Doon lang na-approve na kunin yung $2,000 namin. Tapos, the next day, we went back and we got the car. So, we're riding our first car here in the States. Nakangiti na siya. So, na-test drive na to. So, nakita niyo naman yung interior niya. So, leather seats naman siya. Okay naman ang takbo. Yun lang, may mga, syempre, since it's a used car, yung mga gulong, tingnan nyo rin yun yung gulong niya. Kasi kung minsan iba-iba yung brand nung
tires. But as long as hindi siya kalbo at pareho yung thread, Yan siya natin kanina. then you're good to go. So, ito kakain kami muna ng lunch con breakfast. So, this is our siguro ipapabless din namin to. I mean, walang blessing na dito but maybe we can go to a church and pass by para so, yun. So, iba-iba naman, sabi ko nga, iba yung nangyari sa amin, iba yung nangyayari sa iba. So, nagkataon na yung sa amin ay hindi maganda yung dito nga ako kasi wala akong ilaw. Ayoko pag wala akong ilaw ganyan. Sumobra naman yung ilaw Wait lang, back tayo ulit para tayong mga vampira dito. Ayan, eto magandang ilaw to. So, dun sa mga kapatid natin na mga magmamigrate dito, whether you are a nurse or not, you have to be very careful. Kung kaya nyo yung makaharap ng trabaho ng malapit lang sa tinitirhan nyo, why not? Kaya, alam mo, ang siguro, ang blessing lang doon is that yung friend namin was kind enough to help us. Yun na lang siguro yung parang pinaka gift, no, dun sa naging challenge sa amin. Sarili ko lang na opinion dahil parang feeling ko, nako, parang kapag talagang hindi mo alam, wala kang alam at talagang mahihirapan ka. So ako, sinishare ko na to sa mga magiging immigrant, no, papunta rito sa Amerika na, you have to ask around. And wag niyong sisisihin yung mga kasi syempre marami kayong makakausap. Okay? Syempre nung time nila madaling makakuha ng sasakyan. So ibang-iba na sa panahon ngayon. So yun lang naman. And pasok na ako sa loob kasi baka makagat yung puwet ko rito ng Diyos ko. Alam mo yung itsura talaga nung talagang grabe. Hindi ko alam kung na-trap na Kasi sabi nung taga-admin doon na, yun nga, they set up a trap here. So, I don't know. Wala pa naman ako narinig. Mas dito yung aso, makagat ang aking toes. So, magpapaalam na ako. Ano ba? Paalam na tayo. Thank you so much for watching, everyone. I appreciate all the questions. I appreciate all the love, the subscription that I get from Lefora. I love you all. And I hope that hindi lang yung mga nurses ang ma-inspire ko at mabigyan ko ng konting kaalaman tungkol sa pagtira namin dito sa Amerika. Sana kahit yung mga hindi din nurses, if you want to get some tips on how to survive here, medyo please do not forget to subscribe. So yun, thank you so much for watching and see you again on my next vlog. I love you all. God bless everyone, especially sa mga chismosa kong kapitbahay dyan sa Pilipinas. Hello everyone. Love you. Bye.